kailangan mo lang kabissaduhin, eto pong sinabi ko. Ang sinabi ko kanina, kapag ang tinutukoy diyan is the HCR, hindi po ba? That's the combined correction due to curvature and refraction. Ibig sabihin, kung combined correction due to curvature and refraction, madali na po yung part na yan. So, ito po kasi yung drawing yan, ano? Para mag-gets po natin mabuti, ito po kasi drawing dyan. Ito ba kailangan matandaan, ano? Buti na lang, na-drawing ko na siya before. So guys, imagine nyo mabuti. Yan. Yan. So, ano yung gusto ko mangyari? So, meron tayo dito ang tinatawag na theoretical. So, kunyari, ikaw, eto po yun, ano? Meron tayong instrument dito. Instrument yan, ano? Ang instrument po natin, ito po yun. From this instrument po natin, ano yung magiging tendency? Ang magiging tendency po niyan is just simply what? Ito po yun. Then, ano yung mangyayari? Bakit mo pinapakita yan, sir? And para saan po? Wait, di sumama isa. Balik ko nga. Okay na nga yan. Sa ating instrument po na yan, ito po yung pinaka-lens. Imagine naman po na siguro. What trip? Pwede sumasama yung part na to. Yan. Ito instrument. From the instrument, theoretically, ito talaga yung nakikita. Ito yung theoretical. Tawagin na lang natin T para di ako mahirapan sa subscript. Ang actual natin, A. Again, this is theoretical. This is actual. Gets? If that's theoretical and that's the actual, ano po yung nangyari? Ang nangyari po kasi dito is just simply what? It's just simply, if this is theoretical and this is the actual, so meaning, eto guys, tingin tayo dito. Ang nangyayari kasi, kunyari ito yung mata mo. Yung mata mo, nakikita ng mata mo, yung sa isip natin, theoretical lang yon. Pero in reality, yung height talaga nun, because of the curvature and refraction, ito po talaga yung nakikita natin. Nakikigets nyo? Kunyari, ikaw to. Ang nakikita ng mata po natin, ng instrument and so on, is yung kulay pula. Hanggang dito. Pero kapag kinonsider natin yung correction na HCR, in reality, binabawas natin yan because of the correction. So, ibig sabihin, ito lang talaga nakikita natin. Nagets yan? Kung yan lang po yung nakikita natin, ano yung gusto kong mangyari? So, yun po, ang K po natin, ito po, sabi natin yung K kanina, is the distance between 2 points. Distance from the instrument or the mata hanggang sa kabilang point. So, yung K natin, tandaan mo na laging naka-kilometers po yan. Yung K natin na lagi naka-kilometers po yan. Okay lang? So, yun. Diretso po tayo natin calculation. Madali lang po yung part na to. O, sana magets natin. So, from this, tingin tayo dito. Situational po to. In our situational, eto po. Yan. Situation number 5. Sa ating situation number 5 po natin. So, the elevation of alpha is 680 meters. While for the Charlie, unahin ko muna yung unang tanong, no? Baka malito tayo, ba? Yan inuna ko, no? So, ulit ko. 24 muna sagutan natin. Yan. Game. Imagine nyo po ba yung problem? So, the elevation of alpha is 680 meters. So, ibig sabihin may parang tatlong bundok yan eh. The elevation of Charlie is 620 meters. In between alpha, na-imagine? Parang ganito kasi po yan. So, meron po tayong diretso, gawa kang diretso sa part na to. Or sabihin natin, eto, di ba yung mundo natin pa ganyan? Si alpha, ito po yon. Si Bravo natin, ito po yon.
Si Charlie, ito po yun. Na-imagine? Gets? Next. Ayan, ito si Alpha, Bravo, Charlie. Yung sinabi eh, may mga height daw po sila and mga distance to each other. Si Alpha to Bravo, binigyan tayong 12 kilometers. Si Bravo to Charlie, binigyan tayo, pa-curve yung line ano. Ito, 15 kilometers. Okay lang? Parang ganyan pinangyari. And from that, find the elevation of the line of sight such that Bravo, may imagine or negate po natin. Sinasabi dito, find the elevation of the line of sight at Station Bravo with the instrument. May ilalagay daw tayong instrument saan? Ilalagay daw po yung instrument dito sa pinakataas. Kung dito natin ilalagay yung instrument natin, ano mangyayari? With the instrument placed at Station Alpha, so such that it will be considering the effect of the curvature and refraction. Nagets niyo po yung sinabi? Hindi. Alam ko hindi rin eh. So, ano nangyari po diyan? Find the elevation of the line of sight at Station Bravo with the instrument placed at Station Alpha such that nagets po natin? Hindi. Ito po kasi dyan. Ito si A. Pag tinignan mo raw po si Charlie, hindi talaga nakikita. Okay? Ang tinutukoy dyan, ano raw daw po yung distance ng ano? Ano daw po yung elevation na to kung saan kita raw po si Charlie. Gets? So, para mas maintindihan mabuti, i-drawing natin ng ayos. Copy ko na lang po. Or i-paste na lang po natin yung ating pinaka-drawing. Ito po yung pinaka-drawing natin dyan. So, matagal kong sinulat yan actually. So, mas maganda na lang. Buti na lang po na-drawing ko na po ng ayos. Hindi na ako masyadong mahirapan. Patingin po tayo dito, no? Nagets pa natin, ito si Alpha. Ito si Bravo, ito si Charlie. Mamaya natin explain yung nangyari po, ano? So, yung mga distance, 12 kilometers, 15 kilometers. Nagigets natin, 680 raw po. Dito si Alpha, 620 daw po si Charlie. Tapos, ano pa? Si ating Bravo is 645. Na-imagine? May effect po. And dito daw po, maglalagay daw po tayo ng instrument sa A. Ito po ilalagay natin instrument sa A, ha? Kung dyan tayo maglalagay ng instrument, ano mangyayari kung dyan po tayo maglalagay ng instrument? Kung dyan tayo maglalagay ng instrument, sinabi po kasi dito, hindi daw po kita si Charlie. Okay? Kung hindi po kita si Charlie, ano po yung gagawin natin para makita si Charlie? So, nakaharang po kasi si B. Ito si B, 645 meters. Nakaharang po si B. Kung nakaharang po si B, ang gagawin natin, tatapyasin mo. Hindi po tatapyasin para makita raw po. So, tapyasin mo to. Etong si B natin, tapyasin natin, paliitin mo. Pag pinaliit po natin yan, magiging ganito. Kita na po si alpha ni Charlie. From alpha, kita na si Charlie. Gets? Kung kita na po si alpha, kita na po ni alpha si Charlie, yung po yung tinutukoy na elevation x. Okay? Ganun-ganun lang po kasimple. Pero ang problema nga po dito, i-consider daw po natin yung tinatawag ay na, considering the effect of the curvature and refraction. So, ano po yung nangyari? Parang hindi ko siya mag-get, sir. Pag consider po natin effect ng ating or Earth's curvature and refraction, meaning, ito po yung kulay pula. Yung kulay pula po natin, again, this is theoretical. Ang ating green is the actual. Ang sunod, if that's theoretical and that's the actual, ano meaning? Ang meaning po niyan is, tandaan mo, no? Di po ba pa-curve po tayo? Pa-curve. Pag kina-consider na po natin yung H sub CR B, bakit nga ba H sub CR B to? Ito H sub CR C.
Kasi nga po ang reference natin daw ilalagay yung instrument sa A. So ibig sabihin yung H sub CR natin or the effect of the curvature and refraction sa B ito. Habang lumalayo, mas malaki na po yung effect ng curvature and refraction, hindi po ba? Kapag ikaw naglalakad from this, habang nakikita mo sa malayo, mas curve na po siya. Mas malaki po talaga yung H sub CRC. Dapat alam po yung mga distance, no? Yung formula natin, pwede mo pong gamitin yung kay Besa or kay Gile. Kay Besa, ay kay Gile ito. Kay Besa ito. Okay? Kahit sino po gamitin nyo, okay lang kasi same lang po halos sila ng sagot. Same almost ah. Pero kung gusto mong saktong-sakto, pili ka lang sa kanilang dalawa. I mean, kapag hindi kumana isa, ng saktong-sakto, baka yung isa yun. Gets? So, katulad dito, H sub CR, ginamit ko po yung formula ni Gile kasi ito usual, 0.067 times tayo ng K, which is 12 squared. Gets po natin to? H sub CRC naman po is 0.067, 27. Kasi from A, 27 meters po to. Gets? Naintindihan po ba? Kasi yung H, di ba yung K po natin sa formula po natin, ano yung ginamit na formula? Ang ginamit ko pong formula sa nagtatanong, ang ginamit po natin H of CR, di ba 0.067 A squared. Yung isa pong formula natin, 0.0675 A squared. Pero dito, ginamit ko muna po ito, no? Trial and error, pero usually, ito po yung default natin, no? Ito po yung default kapag walang nakalagay. So, yung nasa unahan. So, ito ginamit natin, 0.067, so lalabas 9.648. Tapos, H sub CR po natin, C, is 48.843 meters. So, may effect po ng ilang metro. Nagets po natin yan. Kasi, meter po yung sagot dito sa H sub CR. Nakasunod? Tandaan mo guys, ito yung kailangan nating tandaan. Since na-consider na po natin yung effect of curvature and refraction, pwede mo na pong idiretso. So meaning, pwede mo na pong tuwid. Kung kanina na-curve po yan, pwede mo na pong ituwid. What do you mean ituwid? Ganito po mangyayari siyan. Pag gusto nating ituwid yan, ito po yung magiging tendency. Drawing ka na lang. Yan. Tingin po tayo dito. Yan. Pantay yan, syempre. Pinantay ko yan eh. Ay, hindi pala pantay. Lalakihan ko lang ng konti. Liitan ko lang ng konti. Yan. Patingin po tayo dito, ano? Dito po sa ating problem. Yan. Yan. So, pantay ko lang ng konti pa. Last ng u-adjust na lang. Yan. Okay na siguro to. Gets po natin? Pinantay-pantay ko lang po sa mga katapat na. Yan. Imagine po ba natin? Sir, bakit naging ganyang shape po na tayo? Bakit naging ganyan shape? Kasi po, ang nangyari sa ating problem, just imagine this. Sabi ka natin kanina, naka-curve po yung daanan. Because of the curvature and refraction, na-curve po yan. Kapag tinanggal na po natin yung effect ng kapag kinonsider na po natin effect ng curvature and refraction, okay? What do you mean kinonsider? From this, kung kanina 600, kung kanina 620 to, pag binawas po natin yung H sub CR, diretso na po siya. 620 to kanina, bawas mo yung H sub CRC, ang mangyayari dyan, 571, diretso na po yan. Ganun din po dito. Ang elevation X po natin, yun po yung hinahanap, no? Ito yung elevation X, yung buo na to. Kung ang buo natin na to is elevation X, mula dito, ito po yung elevation X po natin, yung pinakataas, mula dyan hanggang dito is elevation X. Tama? Kapag kinonsider pa po natin dyan, tanggalin ko na yung guhit na pula, nakakalito pa lalo. Tanggalin ko pa yung kulay pula na, nakakalito. So, ayan po elevation X. Kung yan po elevation X natin, hindi po ba pag binawas po natin, yung H sub CR, yun po yung distance natin. Imagine po ba to? Kung bakit naging elevation X, bawas natin to. So, nagets? Elevation X, bawas po natin, eto pong H sub CR, H sub CRB.
Nagets? Nagets po? Sana nagets po natin yun, ano? So, ibig sabihin, ang elevation x minus h sub CR, a minus h sub CR, ito po yan. Nakasunod po ba? Sana nakasunod na. Dito wala po tayong effect ng curvature kasi dyan nilagay mo yung instrument eh. So, ibig sabihin, tawagin ko na lang siyang Z, tawagin ko na lang siyang Y. Nakasunod? Ang gawin natin, we have two solution. By the way, 12 kilometers to 15 kilometers yan. Sana na-gets po natin yung ginawa ko, no? Ang ginawa po natin dito, kapag kinonsider na po natin yung curvature and refraction, magiging diretsyo na po sila. Kung magiging diretsyo na po sila, ano yung magiging tendency ulit? Ang magiging tendency, trapezoidal po tayo. Sa trapezoidal tayo, kung trapezoidal tayo, madali na po makalculate yung ibang mga tanong. So, paano? Solution number one, gamit po tayo ng ratio and proportion. Kasi po, kung makikita natin, kita nyo naman siguro, may ginawa na po akong line. Ito po, yung i-consider mo. Yung kulay blue na triangle. Gets? From this kulay blue na triangle po natin, okay? Just imagine, this is the solution number one. In the solution number one po natin, ratio and proportion, nakikita? Sana nakikita po natin, no? Kung nakikita po natin yan, so ratio and proportion tayo, this is just simply what? This is just simply Z, this is just simply Z, ito po yung Z natin, over what? Z, over po tayo ng 27, yung buo, kasi 15 plus 27, di ba? Z, yung pinakamalaking triangle. Y, over po tayo ng ano? 15. Tama? Elevation X yung kailangan natin, yung buong malaki eh. Okay lang? So, ibig sabihin po pala niyan, kung buong malaki yan, direct substitution. Ano nga ba, paano makompute yung Z? Tingin po tayo dito. Paano po makompute yung Z natin? Mula dito hanggang dyan is Z. Mula dito hanggang dyan is Y. Parang pangit ang ano ko dyan ha. Okay, ulitin ko. Mula dito, ito po yung Z natin, ano? Mula dito hanggang dito, ito po yung Z. Mula dito hanggang dito is Y. Maliwanag? So, paano makompute yung Z? Di ba 680 po yung buo? Kung 680 po yung buo, Z is calculated. How? Kita naman natin, this is just simply, um, 680 yung buo, ano ibabawas natin yung kapantay? Ang kapantay niyan, ito po. Gets? Yung Z natin is 680, minus po natin yung 571.157. Gets yun, ano? Over tayo ng 27. Physical saan? Y po natin, ano po ba yung Y? Di po ba elevation X yan? Bawasan po na natin ng 9.648. Ito pa lang po yun, ano? Yung elevation x minus 9.648, ito pa lang po yun yung pinakataas natin. Naalala? Kung elevation x minus 9, babawas pa po natin yung 571. Again, yung part po natin yung pinakataas, no? Elevation x, naka-minus na po dyan, yung h sub CR. H sub CRD. Okay? Baka isipin yung elevation. Elevation x nandito. Pero kung babawas natin yung H sub CRC, yan po yun. H sub CRB, yan po yun. Nabawasan po natin dito yung 571.157. I-over na lang po natin 15. So, ibig sabihin, elevation x, solvable na agad. Na-imagine? Ganun po yung solution natin. So, ang kalalabasan po ng elevation x po natin is equal sa 641 point po tayo ng 2733 meters. So, ito po ang kalalabasan ng nuggets po natin. Again, elevation x is that 641.273. Nakasunod. Eh, ano po yung solution number 1? Madali lang solution number 1. Pero in fact, this solution number 1, mas mahirap po siyang under. Bakit?
Ang ko lang ata 'no? Gets niyo naman siguro kung bakit gano'n lang 'no, elevation x minus h sub c r is b. Eh, ito po yung kabuuan niyan. Mas mahirap po siya ng onti, yung solution number one. Ang pinakamadali po kasi dito 'di po ba nakikita natin linear po 'to, linear, oh. Linear, diretso po. Pati yung linear, mula dito, linear, diretso po pababa. Kasi kinonsider mo yung effect ng curvature and refraction. Ibig sabihin, magdediretso lang po tayo. Kung magdediretso lang po tayo, meaning pinakamadali dyan is mode 3-2. Gets? Solution number 2 natin, pwede po tayo dito mag-mode 3-2. Mode 3-2. Bakit mode 3-2? Sa mode 3-2 natin, this is just simply ang x po natin, yung distance. Yung y po natin, yun po, ilalagay natin, syempre, yung ating elevation. Over na lang po natin. So, ibig sabihin, iisip ka po ng distance kung saan meron tayong mga elevation. Hindi po ba at distance 0, ang gawin natin pakanan ha? Ay, pakanan, tama. At distance 0, alam natin guys yung kanyang elevation, hindi po ba? 680. Pakanan eh. Yung 12 kilometers, pwede po ba yun? Hindi po kasi hindi po yun yung hinahanap. And wala po tayong elevation x dyan, hindi po natin alam yung value dyan. Kaya ang gagawin na mo dyan at distance 27 meters. Gets? At distance 27 meters, hindi ba alam natin na 571? Nakatanggal na po yung effect ng curvature and refraction. 571.157 po tayo. Nagets? So, para ma-compute po yung ating elevation x, ang buo na to, ano po ba yung buo na to? Ulitin ko, ano po ba yung buo na to? Ang buo po na yan, etong height na is elevation x minus h sub CRB. Tama? Ulitin ko. Ang buo po na to, ng kulay green natin na yan, is the elevation x minus h sub CRB. Tama? This is the elevation x minus h sub CRB. So, ano yung gagawin natin? Ang gagawin ko po kasi ngayon dito, pipindutin mo ngayon yung CA, apps, tapos magre-regression ka na po. Bakit CA apps regression? Kasi po, ang nawawala dyan is yung 12 ng elevation. I mean, 12 y hat. Bakit? Y hat kasi elevation. Gets? So, ang mga gagawin mo lang dyan, CA apps regression sa 12 y hat. 12 y hat. Kasi at distance 12 meters. Gets? 12 y hat, ang kalalabasan po dyan is 631. Point tayo ng 5 to 5.3 meters. Sir, parang hindi yun yung sagot. Ang sagot di ba 641, sir? Ang nasolve natin, hindi naman po talaga elevation x. Ang nasolve natin, in fact, is yung buo. Yung nasolve natin, again, hindi po siya sagot. Ang sagot na nasolve natin is yung elevation x minus h sub CRB na 9.648. Parang gagawin mo lang dyan para ma-compute mo elevation x. Again, pag kinalculate mo yan, ito lalabas. Tama? Ang hinahanap natin is elevation x eh. Therefore, ang ating elevation x po dyan is equal sa 641 point po tayo ng 2733 meters. So, ito po yung sagot natin. So, yung pisagat. 641.2733. Gets? Nakasunod, dali lang, no? Kaya? Sana kaya po. Sana kaya po. Next po natin. Madadali lang po yan, ano? Ang haba lang kasi ng solution natin dyan eh. Next po natin dito, 25. 25. So, 25 po natin, madali lang to. Ganito po nangyari sa number 25. Assume that station, assume that that station Bravo will obstruct the line of sight from station Alpha. Nagets? While observing station Charlie and a 4-meter tower is constructed on top of Bravo. Nagets niyo po ba yung nangyari? Hindi. Originally, di po ba may ganito? May ganito po tayo. May Alpha, Bravo, Alpha,
Bravo, Charlie. From that Alpha, Bravo, Charlie, sinabi dito magko-construct daw tayo ng formula. And a 4-meter tower is constructed at so sinabi originally, nakaharang daw, no? Hindi raw talaga makita 'to. Hindi makita raw po si Alpha ni Alpha si Charlie. Hindi makita, nakaganyan yan, no? Gets? Ang sinabi diyan, maglalagay daw ng 4 meters tower dito. 4 na metro. Ito yung 4 na metrong tower, 4 meters. Sinabi dito, lalong hindi makikita. Kaya sinabi diyan, find the height equal tower station alpha will so that makikita niya yung isa't isa. Ito hindi nakikita, tama? So sinabi, maglalagay daw siya ng equal height of tower. Parehas silang height. Ano raw po yung equal height ng tower natin na yan? Ulitin ko, ano yung equal height ng tower po natin na yan? Para, ano yung equal height of tower natin diyan? Para makita nila yung isa't isa. Gets? Yun lang. Ano yung tower na to? English lang na may kalaban dyan. Pero in reality, kayang-kaya natin yan. Paano? Ganito po mangyari dyan. Mangyari dyan, ito po ang mangyari, no? And, okay na yan. So, next po natin, ito po mangyari. Ito po mangyari, guys. Liitan ko lang konti para pag sinend ko sa inyo, okay na. Again, tingin po tayo dito, na. Assume that the station Bravo will obstruct the line of sight. So, ano nga wala? Hanapin daw natin yung distance x na to. Ito, same lang din po yung ginawa ko, no? Mas maganda lang talaga yung drawing natin dito. Ano raw po, itong x natin dito, syempre, consider natin effect of curvature and refraction. Okay? So, pag consider natin yung effect of curvature and refraction, yan, okay na po siguro, no? So, eto yung line of sight. So, makikita talaga natin to, tama? Pero syempre, sabi natin, so hindi naman ganun-ganun basta-basta kasi pag in-consider natin yung effect of curvature and refraction, this HFC-RV tsaka HFC-RC, hindi ba nakalculate na po natin kanina yan? Since same lang po sila ng distance, 12 tapos 15. 9.648 tayo, tapos 48.843. Tama? So, pwede, ano yung gagawin natin? Pag na-consider na natin yung drawing o yung effect ng curvature and refraction, hindi po ba naalala niyo gagawin? Pwede na po natin consider yung drawing natin na trapezoidal. Gets? Kasi nga po, na-consider mo na yung effect ng curvature and refraction eh. Ibig sabihin, pwede mo na idiretso po yung drawing natin. What do you mean pwedeng idiretso? Ito po yan. 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 Explain natin, no? Papantay ko lang ng konti sa mga distance nila. Guys, ganito mangyayari siya, no? Tingin po tayo dito. So dito, tingin. Na-imagine niyo po ba yung drawing? Sana na-gets natin, ano? Katulad kanina, katulad kanina, ano ba yung ginawa natin kanina? By the way, saan tayo nag-reference kanina? Dito po tayo nag-reference, no? Pakanan tayo lagi para, gano'n naman talaga usual. Pakanan. Pero pakaliwa, okay lang. Linear lang naman eh. So kung eto nga po pala, naglagay tayo ng tower po sa taas, di magkakaroon ng distance x, tama? Kaya 680 plus x to. Gets? Dito, 620 ang kanina, pag kinonsider effect of curvature and refraction, di ba ba, plus x, babawas mo po yung h sub cr. Di ba, lagi naman natin binabawas yung effect of curvature and refraction. Kaya minus to. Ang kalalabasan yan,
is ayan po yung 571. Yan po yung 571.157 plus x. Gets? So, again, this is 571.157 plus x. Gets po? Nakasunod. Kung yan po yung nangyari dyan, ano po yung magiging tendency? So, ibig sabihin, 680 plus x to. Eto kaya, ano yung mangyari dyan? Di ba 645 plus 4? Kung 645 plus 4 po ito, syempre, babawas mo po yung effect nitong curvature refraction. Kaya po, 645 plus 4, babawas mo po ito. Kaya 639 po yung height po na yan. So, ngayon, alam mo na gagawin. Para ma-solve natin yung x, pwede mo ka po mag-similar triangle. Katulad kanina, as usual, same lang din yung mangyayari. Gets po? Pwede po bang ilagay ko na lang? Hindi, sulat ko na rin. Para astig. Sige nga, kung na-gets natin, ratio and proportion. Solution number 1. Gets nyo naman ano? Solution number 1. Ano nangyayari sa solution number 1? Solution number 1 natin, tingin tayo as usual, Z over tayo ng 27 is equal saan? We have y over 15. Alam natin yan. Ano yung Z natin? 680 plus x. Ito, 680 plus x yan ah. Ano po yung part na yan? Yung buo po na yan. Eto, ibabawas pa natin yung katapat niyan. Kailangan tayo ibawas to, tama? So, ano ibabawas natin? Ibabawas natin yung 571.157 plus x. Tama. Over tayo ng ano? 27. Kasi ko saan? Yung y po natin, ganun din po gagawin, no? Etong 639 yung buo na yan, ibabawas natin yung part na to. Kasi para similar triangle eh. So, 639.352 minus tayo ng 571.157 plus x na lang po tayo. I-divide na lang po natin sa 15. Shift solve. X is solvable now. So, kung lang kasimple, masolve na x. Ratio and proportion. Then po lalabas yung 7.6267 meters. Yan. Ito pa sagutan. Gets? Okay lang. 6.62. 6.263. Okay, meters. Gets? Kung yan po yung sagot natin, so solution number 1, basic. Solution number 2, paano kaya makompute yung solution number 2? Alam niyo na gagawin? Hindi pa. Ang gagawin ko dyan, simple lang. Trial and error. Paano trial and error po yung sinasabi ko? Nag-gets niyo ako? Magma-mode 3 ulit tayo pero trial and error. What do you mean trial and error? Ganito po mangyari. Just check this. Solution number 2 po natin. So, di ba mode 3 po tayo? Kaso, dalawa unknown. Ay, dalawa yung walang given na distance. By the way, lagi tayong reference sa kaliwa kaya dyan tayo manggagaling pag ganan. Next, ano ilalagay natin? Di ba x natin yung distance? Sa y natin po, yung ating elevation. Okay? So, kung meron tayong distance, y, x distance, y is the elevation, ano mangyari? Ang mangyari dito, so we have 0, 20. Dito, ano ilalagay ko? 0 tapos 27. Bakit ka 0 and 27? Sir, bakit di mo ginamit yung ano? Yung... Ang gagawin ko dyan, 0 tsaka 27. Bakit? Para kapag ginamit ko po yung 12 by y hat, dapat ang kalabasan po niyan is 639. Gets po ba yan? Parang logical, di po ba yan? So, we have 27. Ang nilalagay ko po dito sa elevation ng y. So, we have 680 plus x. Uy! Sir, bakit ganyan? Walang given. Ulit next naman, 571.157 plus x lang din. So, ibig sabihin, sa x natin, 4x
Try choices. Ta-try mo po yung choices natin. Kunyari, ang choices ng x natin is 7.63. O, ta-try mo yun. Na-imagine? So, dapat, ang 12 y hat mo, diba si A absolute, dapat, pag nag 12 y hat ka po, ang sagot is what? Dapat, must be 639.352. Gets po ba? So, yun po dapat yung kalabasan. So, ta-try mo. So, meaning ganito, ano? Mode 3.2. Mode 3.2. Sa mode 3.2 natin, mode 3.1. Ba't pa mode 3.2 nilagay ko dun? Sige, mode 3.2 na lang. Mode 3.2 naman talaga. Patay mo na live frequency. Shift mode down. Ay, ulit. Shift mode down or up. Pero paano pag di ko matanggal yung frequency? Lagyan mo lang 111. Mga 11 lang dyan. Puro 1. Kunyari ito, 0, 27. Next, we have 680. Plus, kunyari, tatry ko choices. 7.623. 63 na lang. O, sasakto ko ba? Sige, 62 na lang. Okay na yan. Ay, 63 na lang. Okay na yan. So, ibig sabihin dito, 571.63. Try ko choices eh. Okay lang? Pag pinindot mo po yung shift ups tapos nag-regression ka, yung y hat po natin, ginawa mo 12 y hat, dapat ang sagot natin is 630 something. Sir, parang mali yung sagot natin ah. 639. Actually guys, tapat po yan. Bakit? Sir, parang mali yung sagot natin. Kanina tama. Parang, sige nga, sige nga. Ito, hindi ata 600 something dito. Check ko nga dito, ba't ako mali? 680 plus x minus po tayo ng ano? 571.157 plus x. Okay, over po tayo ng ano? Over po tayo ng 27. Okay, times 15 ko na lang. Cross multiply pa yung ginawa ko. Is equal saan? Is equal sa 27 times tayo ng 639.352 minus tayo ng ano? 571.157 plus x. Okay na yan? Okay na yan? Okay na yan. Shift solve. Ang kalalabasan po niyan is 7.6267 pala. Tama naman. 7.7267. Oh, tama naman ako ah. 72 points. Ay, 7 pala. 63. Mali akong lagay kanina. Mode 3 to 0, 27. So this is what? 680 plus ay, ano kanina? Gets ko na. Sige na nga. Diretso ako 7.6267. Yan, okay na yan. Next, 571.157 plus 7.6267. Yan. So, try natin yung stat. Regression 5. Y hat 5. We have 12 y hat 639. Tama naman tayo. Point, konti lang discrepancy, 252, 352 kasi nga po, hindi natin sinakto. So, yun lang yun. Gets nyo? Yun, try mo choices. Okay, try mo na lang po dito. O yan, try dito. Try 7.6267. Gets nyo? Ganun lang. Lalabas yung sagot. Madali, ano? Kayang-kaya natin yan. Next po natin is what? Number 26. Sa number 26 po natin, ano po ba yung nangyari sa number 26? Sa number 26 po natin, ito po nangyari. Without constructing any tower at Station Bravo,
Ano yung pangalan, Sir Mendoza? Nakalimutan ko, ah. Okey na nga yan. Game. Without constructing any tower at Station Bravo, what height of tower must be constructed at Station Charlie so that both station so ganito po nangyari diyan sa ating sunod na nangyayari. Ganito po nangyari 'no? Dali lang po ito. Actually, same lang din po yan, eh. Lahat po yan pare-parehas, matagal lang po yung drawing yan. Lalo na dati tinuturo ko yan, overtime ako lagi. Since meron na po tayong drawing, hindi, paste ko na po lahat kasi lalagpasan ko na yan para mabilis na lang. Game. Ulit tayo, without construction. So, sinabi hindi raw tayo maglalagay ng ano, kahit ano. Pero gusto kasing makita talaga dito sa Alpha. Gusto makita from Alpha si Charlie. Pero sinabi, maglalagay daw po ng tower. Eto ano raw po yung ilalagay na height na tower na to para makita raw po yung Charlie from Alpha. Magets? Hindi. Oh my, na di mapindot. Ayaw mapindot. Road trip. Ayaw mapindot. Yun. Ano daw po itong X natin na itatayo dito si Charlie? Gets yung mangyari, no? Same concept, paulit-ulit lang. So, ito, magiging 620 plus X minus H sub CRC. Ito rin po yun, ano? 620 minus H sub CRC plus X. Ito rin po yung 620 plus X minus H sub CRC. Kasi bababa yan. Kasi magkaiba yung actual. Kulay pula, theoretical, kulay green. Next. Okay na yan. Next po natin, ang gagawin natin dito, ito, ano to, height 645 minus h sub CRB. Ito po yan. Ito, 680 lang po, ano? Kasi walang ginawa. So, using solution number 1, mano-mano pwede. Pero gusto ko mag-calculator na lang kasi alam ko na given po dito sa point A, point B. Okay, no? 0, 12, 680. Ang nakawala po dito yung x natin, ano? So, 27 y hat. Kasi from the reference hanggang dito, 27. 27 y hat. So, 5 to 79. Pero hindi po yun yung sagot na kasi nga po, ang nakumpute natin sagot dito, hindi po yung sagot. So, i-equate mo po dito sa ating nakuha kanina. Nuggets? 648.843. So, ang nangyari dyan, ang nakuha natin sagot, i-equate mo po dito. Pag na-equate mo po dyan, masolve na x. 83.85. 85. Gets? Okay na po yan sa ating sa question or answer key. Maliwanag ng madali lang using calculator. Tanong, wala? Walang tanong? Wala tayong tanong, didiretso ko na po ito. Okay, solving tayo. Differential leveling. Sa differential leveling po natin, madali lang to. Bakit? So, eto, sa differential leveling po natin, ganito po yung nangyari, no? Uy, sumobra. Sa differential leveling po natin, so meron po tayong mga rad. So, kunyari, eto, ilagay mo po yung rad dito. May rad. So, ibig sabihin, kailangan, ano po ba gusto nating mangyari? Ang gusto po nating mangyari sa differential leveling po natin is that dapat daw po, alam mo kung paano pumunta dito sa BM2 from this is BM1. Nagets niyo po ba?
Para makapunta, eto po yung kailangan natin tandaan, 'no? Para makapunta dito, mag-start ka dito. So, start tayo, 'no? So, eto pong part na 'to, eto po talaga yung backside. Mapangit yung drawing diyan, eto po yung backside. Eto naman po yung foresight natin. Mula diyan, this is the foresight. Na-imagine? Eto yung backside 1, foresight 1. Magets? Eto yung backside 1, ay backside 2, eto yung foresight 2. Sa nakadepende po sa ano, no, sa instrument. Back, ito uno ng instrument eh. Ano yung back? Ayun, yung backside. Tapos, may foresight tayo, yung papunta naman. And so on and so forth. Ito yung backside 3. Ito naman po yung foresight 3. So ibig sabihin, para makarating tayo sa BM2, mag-start tayo sa BM1. Ito po yung BM1, yung pinakababa. Aakyat ka po ng, i-add mo yung backside. Kasi nandito ka na ngayon. Tapos dediretso ka, ibababa ka ng foresight. Aakyat ka ng backside para nandito ka na ulit, dire-diretso, bababa ka ng foresight. Aakyat ka ng backside, bababa ka ng foresight, nasa BM2 ka na. So, ibig sabihin, to make it short, na-add lang po natin lahat po ng backside, binabawas po natin lahat ng foresight. Gets? Yun lang. Yun lang po yung concept ng differential leveling. Disregard. Yun lang, tapos na po agad. So, ibig sabihin, ito lang po yan. So, for differential leveling po natin, ito po yung conception. Yan. Oh, yan. For differential leveling po natin, okay lang ba isulat ka dito? Feel ko okay lang naman. Masyado lang malaki po yung sa harap. Malaki pa lang sulat ko sa umpisa, oh. Kagilid yan. Malas. Okay lang yan. Ang gagawin lang ako mamaya. Ganito po mangyari, no, sa differential leveling. Sa differential leveling, alam na po natin to. So, ang meaning ng backside, ang BS backside, ang FS po natin is foresight. Okay? Ano ba? Ang BM po natin yan, kita naman natin, that's the benchmark. Okay? Benchmark, BM1, BM2. Next, turning point naman po. Turning point naman po. Okay, ulitin ko. So, yung turning point natin, yun yung TP. Okay, benchmark and so on and so forth. Sana nagets natin ano. So, ibig sabihin, sa ating pinaka-formula, ina-add natin lahat ng backside, mina-minus natin lahat ng foresight. Ganun lang. Wala nang mahirap. Katulad po dito sa ating next nating situation. Situation nating sunod, ay saan ko ba nalagay yun? Hindi ka naman, diretso ka na. Tatapos agad eh. Eto na lang pala. Situation number 4. Differential leveling. In our differential leveling, ano yung nangyari? Using the following notes, which of the following, what is the elevation of BM14? So, eto, meron tayong elevation ng BM12. Okay, 209.65. Kung meron tayong 209.65, anong mangyayari? Ano yung sabi natin kanina? Ina-add po natin lahat po ng backside, binabawas natin lahat po ng foresight. Gets nyo ba? Mina-minus po natin.
Ina-add mo yung backside, mina-minus mo yung foresight. Kaya dito, lalabas po dito is equal sa 209.23, 23. Sunod, ganun din po gagawin mo, no? After po nun, ganun din po ulit-ulit. Mina-add natin yung backside, mina-minus po natin yung foresight. So, ibig sabihin, this is 210.01. Okay na po tayo, no? And magtutuloy-tuloy po yan. 0.01 and so on and so forth. So, ito yung ating mga sagot dyan. 206.41. We have 207.49. We also have 213.23. Then, we have 217.58, 225.01. And pag kinuha natin, 235.35. And in fact, that's the answer for that problem. Ganun lang kasimple. Kung gusto mo po, magmano-mano. So, sa mano-mano, okay naman po. Pero syempre, ayaw mo ng mano-mano, i-calculator mo na lang. Sa calculator, same lang din naman. Actually, ayaw ko nga i-calculator yan eh. Kasi, parang kaya naman po na mabilis ang calcu pag pipindot-pindot lang ang labanan. So, ito po kasi sa calculator natin. In calculator, ito po mangyayari dyan. Oh, di ba ilalagay mo po sa x yung ating backside? Sabi natin sa x, kahit saan po sila, pero mas maganda sa x backside. Sa y si foresight. Okay lang? Tapos, pagkalagay mo sa backside and foresight, CA apps ka na lang, tapos sum. Bakit? Kasi kukuhanin po natin yung summation of x ito. Tapos, sa y naman yung summation of y. Maliwanag? Summation of x minus summation of y. So, ibig sabihin, para makalculate natin, yung elevation na BM14, hindi ba ina-add lang natin yung backside? Mina-minus lang yung foresight. Gets? So, pag ginamit mo sa calculator, ito po kalalabas na nun. Pakita ko ba ba? We have mode 32, 4.64. Dami, no? Dami ba? 2, 4, 6, 8. Okay na yan. Next. Okay na po tayo, no? Pupunta ka sa SAM. Sa mga nakakanon, CA apps SAM. Sa mga nakaka-show, stat yung yung nakita niyo SAM 3. So, add mo lang po yung elevation muna. Tapos, yung summation of x, ima-minus mo po yung summation of y. Nasa SAM din po yon. Yan. Tapos, yung elevation natin, kanina, is what? Yung pinakataas is 209.65. Plus mo lang yan. So, kalalabas to 35.35. Gets? So, sir, paano pag ano, pag ito lang po gusto mo compute? Pag ito lang gusto mo compute, balik ka po sa shift stat, yung data natin, yan data. Kunyari, hanggang dito lang gusto mo compute, pili ka lang, kunyari ito. Gusto mong tanggalin po hanggang 5, hanggang ganyan lang, hanggang 3.22 ka lang. So, same lang din gagawin mo. We have, ano yung value natin? 209. Ngayon, 209.65. 209.65 plus, ulit-ulit lang yun. For, hindi, summation ng sum. Sum tayo. Ulitin ko. Sum 3, 6 minus summation sum y
3, y 4. Eto po, 261.41. So, nandito ka na. Uy! 100, eto 6.41. Hanggang doon lang gusto mong kuhanin eh. Hanggang, hanggang doon lang gusto mong kuhanin eh. Makakompute mo yan. Kung depende po sa hinahanap mo, no? Wait, 261. Naka-minus pala, sorry, sorry. Minus pala to. Nagulat ako, ba't mali? 213.23. So, ito yung 213.23 katapat ng 3.22. Okay lang? Gets, guys. Yun lang. Yun lang. Next, guys. Proceed tayo dito. Ilan ba yung nilagay kong direction and angle? Dalawa pala nilagay ko dito. Dali lang to. Angles and direction. Uy, nag-iba yung number. Sa angles and direction natin, simple lang po ito na sa angles and direction. So, ito, kita naman natin siguro to. Gagawin ko. Ang gagawin ko ay kakabit ko na lang. Angles and direction. Dali lang ito. Solve natin yung sunod na number. Kasi kaya natin ito. Ito po nangyari. Angles and direction. Tandaan mo po yung azimuth natin. Kunyari, ito po yung problem natin. Pag sinabi nating azimuth, ito yung azimuth. Yan. Ito yung ating Cartesian plane. Ito yung quadrant 1, 2, 3, 4. Ito po yung vertical. Sabihin natin north, east, southwest. Tama? Kung yun po yung north, east, southwest, so tandaan mo, pag ang azimuth natin, nakadepende yun, no? Kapag land surveying natin, from north tayo. Pero kung navigation natin, ang azimuth natin po is from south. Nakadepende po yun, na is either dyan. Ang ikot po natin clockwise rotation, ha? Clockwise. Okay pa? Ayun lang. So, ganun lang po yung itsura ng ating azimuth. Alam niyo naman siguro yun, ano? Yung bearing natin, saan po nagbe-base yung bearing? Yung bearing natin always form the vertical. Pero mas maganda, matakil natin yun kung ako magtuturo sa inyo. So, next meeting pa yun kasi about naman po yun sa mga corrections. Okay, madali lang po itong next nating number. Find the back azimuth. Azimuth po yung tinutukoy dito, madali lang ta. Bakit? Find the back azimuth of a line having a forward azimuth. Nagets hindi? Sana nagets natin. So, ito, yung problem natin dito, walang nakalagay, no? So, kapag walang nakalagay dito, maaari talaga yung from north or from south. Okay? Pero yung azimuth natin dito, sa problem natin, sa dito, walang sinabi, try mo parehas. Pero, makikita mo ng tamang sagot dyan eh. Okay lang? So, dito, meron daw tayong forward azimuth na 52 degrees. Forward azimuth daw natin 52 degrees. Ano ba yung tsura nun? Ito ba yung tsura nun? Ayan, ayan. Tapos 52 degrees. Di ba, kahit saan po tayo mag-base? Pero in reality, dito po yan based sa ating north. Sa ating problem na yan. So, 52 degrees. Siguro yung 52 degrees, ito siguro yan. So, sabi natin from north. So, ito yung 52 degrees. Tama? Ito raw po yung 52 degrees. Kung meron tayong 52 degrees, ito po yung forward azimuth. Again, ito po yung forward azimuth. Kaya ano ba po yung back azimuth? Ang back azimuth po natin, ganito. Okay, so tingin tayo dito. Ang ating baka-azimuth natin is this. Yan. Yan. O, tingin po tayo dito. Hindi po ba 52 degrees yun? Kung 52 degrees yun, ito rin po yung 52 degrees, tama? Pero ang tinutukoy dyan is the baka-azimuth. Ang baka-azimuth, hindi po ba nanggaling po tayo from the north? So, ibig sabihin, from the north, yung baka-azimuth natin, ito po yung kabilang part. Yan po yung tinutukoy
Ano raw po yung angle natin dito? Tawagin na lang nating angle alpha. Di ba madali lang? This is 180 degrees. Bakit 180? Mula po kasi dito hanggang dyan is 180. Tama? I-add na lang po natin yung natitira. Kasi alam natin, vertical angle, 52 degrees din do. Tama? So, ibig sabihin, yung alpha natin is calculated as what? Paano ko makuha yung attendance? Tapusin ka lang ta, na? So, sige, mamaya na lang. Okay. Sige, sir. So, plus na lang po tayo dito ng ating 52 degrees. So, yun na po yung back azimuth. Kung yun yung forward, eto naman po yung back azimuth. Yun yung forward, eto naman po yung back azimuth. Backward. So, ibig sabihin, this just simply equals sa 232 degrees. Basic lang ta, no? Yun po yung sagot doon. Forward. Sir, pwede ba bumaliktad? Okay lang kasi same lang din po magiging sagot. Madali lang, di po ba? Bearing naman po tayo. Sa bearing natin, tandaan mo sa bearing, singit ko na yung bearing kahit pa paano. Nalagay ko po, nalagay ko naman pala dito. Pag sinabi po nating bearing, paano ko makukuha yung attendance nyo? Gagawa na lang tayo ng form. Ah, gawa tayong form. Paano ko malalagay yung form na yan? Gawa tayong form. Copy. Ah, hindi kailangan yung attendance. Alam ko naman yan. Attendance. Paano makuha yung attendance? Ito lang bigay ko. Tatagal. Ano yung attendance guys? Hindi ko alam ba na gagawin niyo sa attendance. Hmm, alam ko na. Tapusin ko. Send nyo na lang po mamaya yung ano. Yung name nyo dito sa chat box. Wala pa na pagkatapos tapusin ko lang to. So after ko dito, send ko sa inyo yung sabihin ko na lang, send ko na lang kay sir. Pero yung bearing natin mamaya na yan. Bearing, yung bearing po natin based on vertical. So ito pa yung bearing natin, ano, kunyari. Ito yung bearing. Based on vertical, laging north or kaya south. Again, this is based on north or south. Ito po yan, north or south. Kung north or south tayo, eto, alam niyo siguro, northeast. Yung northeast po natin, naka-angle po tayo now from the vertical. Northeast from the vertical. Ito yung reference. Eto, southeast. Ang angle natin kinoconsider, eto. Hindi po yung kabila, yung from the vertical. And so on. Gets? Yun lang naman po yun. So siguro, i-copy ko lang para mabilis na lang tayo. Eto, madali lang to. Copy ko lang to, mabilisan lang po ito. Yan. Sana magets po ng lahat, no? O, game. Meron daw pong lahat A, B, C, D. Ito po kasi lahat A, B, C, D. Closed traverse, meaning ng closed traverse, sarado. Nagsasarado daw po yan, ano, closed traverse. Clockwise. So, pag ganyan daw ikot, tapos closed traverse pa. So, eto, sinabi po dito sa ating problem,
Each side is 100 meters. So, ibig sabihin regular polygon. So, ibig sabihin, ang regular polygon, di ba A, B, C, D, E, F, G? So, anong letter yon? Ito, A, B, C, D, E, F, A. So, ibig sabihin, this is a hexagon. Tigo 100 meters daw po lahat yan. Tigo 100 meters daw po lahat yan. Tig-100 metro. Kung tig-100 metro tayo, so 100 meters po. Yan. So mamaya na yan. Ganito. The bearing of AB, ito yung AB natin is 25 degrees. Ito po yung AB bearing, sabi natin kanina, from the vertical. So, sinabi kasi dito, northeast. O, yun, AB natin, mag-start tayo sa A. So, 25 degrees. Kapag gumawa ka ng diretsyo, pag gumawa tayo ng diretsyo, ito yung panibagong bilog, no? Or Cartesian plane. 25 degrees ito kasi vertical angle, di ba? Kung ano may angle dito, hindi po yung angle sa kabila. Tama? Kapag diniretsyo natin to, ano yung sinabi dito? Kapag diniretsyo natin to, gets niyo po ba to? Na ang mangyayari dito is what? Na-imagine niyo po ba na 5 degrees po yan? Bakit? Ang nangyari po kasi next natin, what is the bearing CD? Gagawin mo dyan, di po ba idediretso natin? Tingin kayo dito, no? So we have AB, 25 degrees. Okay lang, nakasunod? Sunod po ng mangyayari dyan, magkakaroon tayo ng close reverse. So ibig sabihin, tigdo 100 meters pala ito, no? 100 meters. 100 meters. 100 meters po ito. Kung tigil 100 metro, 100 metro yan, ano mangyari? Is A, B, C, D, and so on. If this is A, B, C, D, mahirap pa sa i-explain yan eh. Ganito gawa ka muna ng ganyan. Dediretso mo siya. Pag diniretso mo siya, eto po yan. Di ba lalagpas yan? Kung lalagpas yan, okay na po tayo. Last, para magets. Originally, meron tayong ganyan. 25 degrees from the vertical, edi 25 degrees doon natin. So, ibig sabihin, kung ito po yung AB natin, ito yung A, ito yung B, ngayon, gagawa po tayong ganito. That's A and B. Gagawa po tayo ng ganyan. Ano mangyari? Di ba may diretso po ito? Kung may diretso po tayo, 25 degrees po din po ito, tama? Ano yung natitira? Ang natitira po dito is ilan? 65 degrees yata. Okay lang? Hindi naman po yung kailangan natin. Ang kailangan ko dito, ito. Ito yung A, B. Kuha na lang ako ng line. Ito po yung A, B natin. Yan yung A, B natin. Yan yung A, B. Nakasunod? Sunod po kasi niyan, ang mangyayari diyan, kundi ganyan lang yung literal, di ba? Kaso magka-close traverse, tig 100 metro, so ibig sabihin yung sunod na line, si 100 metro rin. Magka-close traverse yan, yung lot natin. So, dapat, pag kinapi natin yan, pasarado sila. Ganyan pa rin pa kahaba, pero magsasara yan. Ito yung itsura nun. Yan, sana magets natin, ano? Magsasarado kasi po ito. Yan, and so on. So, ganyan kahaba yan. Ito naman po yung ating AB. Ito naman po yung C. Yan. Yan naman po yung C natin. Kung ABC yan, so ibig sabihin, dapat alam mo yung mga angle. So, ito, kung 25 degrees po ito, ito, alam natin, 90 po yung total natin, ano, 90. 125 degrees, tama? Ay, 115 degrees. Ano po ba yung size dapat para maging 120 degrees? Di ba kailangan natin mag-add ng 5 degrees? Sir, paano nangyari na nagkaroon po ng 5 degrees natin dito? Paano nangyari nagkaroon po ng 5 degrees? Hindi po ba, ano po bang shape yan? Ang shape natin, regular hexagon. Kung regular hexagon po yan, eto po, regular hexagon, hindi po ba hexagon? 60 degrees po yan. Hexagon po kasi, no?
60 degrees. 100 meters, 60 degrees. Gets? Sana nagigets? Mahirap siyang explain eh. Sana nagigets natin, no? Kung kung 100 meters po bawat isa, regular hexagon. Pag sinabing regular hexagon, equal po lahat ng sides. So, ibig sabihin, tigsi 60 degrees po lahat to. Alam natin yun, di ba? Kasi hexagon eh. Tigsi 60 degrees yung part. So, kapag kinonsider po natin, yung isang triangle po natin, take note, pag kinonsider mo po yung isang triangle natin, ito po yun, ang tawag po dyan is consider natin triangle na yan, equilateral triangle. Ito 60, 60 rin po ito. Okay lang? Kung 60, 60 yan, so ibig sabihin, ang total po nito 120. Yun po yung sinasabi ko. Dapat alam mo na 120 po yun. Kung alam mo na 120 yan, eto 25. Eto 90. So ibig sabihin, magdagdag ka pa ng 5 para maging 120 degrees in total. Gets? Ganon din po yung gagawin natin. Dapat ang maging to, di ba may 5 degrees na tayo dito? Alam natin 5 degrees yan. Kung 5 degrees yan, 5 degrees to, ano yung natitira? 85, tama? 85 po yan. Kung 85 po ito, ano yung mangyari sunod? Kung 85 po yan, ano yung gagawin mo para maging 100, 120 degrees? So magdadagdag ka pa ng 35 degrees. Ganun lang kasimple. Ang idadagdag mo po dito is 35 degrees para maging 120. So yun na po yung sagot natin sa CD. What is the bearing CD? 35 degrees south, 35 degrees southeast. Kasi pa kanan, ito po yung direction niya, no? Southeast yan. So yun lang po guys. I think diyan ko lang tatapusin yung module. And di ko alam paano bibigay attendance. Siguro, I think send nyo lang po yung name niya dyan sa chat box para sure tayo. Paganda lang po na yung name sa chat box. Dito. And i-screenshot ko na lang bigay ko kay sir. Yan lang po. Bye-bye. Pero send nyo muna ngayon.